Hello mga kaibigan, nagbabalik ako. Maraming mga araw yung nakalipas hindi ako nakapag vlog o nakagawa ng content na medyo matagal-tagal o mahaba-haba dahil sa preoccupied ako. Grabe na yung maintenance na gagawin ko. Yung hinihintay natin na balansing panahon ng ulan at saka init, yun naman ang naging sanhi ng pagkapal ng napakabilis nitong mga damo. At you know, naging berde yung kapaligiran. Yung dating tinamnan natin dito ng upo ay may buhay pa, pero yan na, matindi na yung damo. Pero may mga nag-recover ng mga tanglad, you know. So ito pupunuan ng tanglad. Ando sa baba okay na yung tanglad, buhay na. May mga itinira pa akong mga kamuting kahoy dahil hindi pa gaanong malalago ito nung panahon ng tag-init, pero ngayon nag-recover na, luntian na, yung mga dahon kumapal at namumulaklak. At pakalipas ng mga 3 buwan, maganda na yung magiging lamang ugat niyan. Yan, samahan niyo ako ulit para mabigyan ko kayo ng update kung ano yung aking ginagawa ngayon dito sa farm. Dito about 3 weeks ago nakapagpakopra ako ng konti. Yung mga nyug kasi dito sa aking lupa ay kaunti na lang yung natira bago ko nabili. Mahigit 30 puno na lang yung natira na pwedeng pitasan ng bunga. Yung mga kasunod na mga nyog na naitanim nung unang may-ari nito ay namumulaklak pa lang o nagsisimula pa lang na mamunga dun sa gawing yon. At nagdagdag pa ako ng mahigit 100 puno ng nyog para maging malaki rin ang aanihin pakalipas pa ng mga 5 taon. Yan. So ang investment talaga sa halaman, hindi ura-urada, mamumunga o kaya aani o kikita. Kailangan talaga mag-invest ka paunti-unti para pagdating ng panahon ay sagana ang iyong aanihin. Okay, yung aking ginagawa ngayon dahil sa balanse yung panahon, medyo makulimlim, lumalabas ng bahagya yung araw at saka uulan, ay ito, naghahawan ako ng aking mga marketed na kalamansi. Ayan, nakahilera, ang ganda na, nagbeberde na sila. Nag-survive to nung panahon ng tag-init. Naitanim ko kasi to around 3 weeks bago yung summer. So nakaugat na siya ng maayos bago man tamaan ng matinding init. At nadidiligan ko rin to dahil sinabayan ko ng ampalaya. Ayan o, yung mga ampalaya ay may bunga pa kahit ganito na kaliliit yung mga baging. Hinayaan ko lang kasi napipitasan pa naman ng panggulay at naibibenta pa naman ng yung ilan na medyo malalaki ay naibibenta pa. Yan o. Hindi na ganong kaganda yung quality pero mapapakinabangan pa, di ba? Yun ang kagandahan sa ampalaya kasi pang long term talaga itong gulay na to. Ayan, tingnan nyo to. May mga mangilang-ilan na medyo mahahaba. Medyo malalaki pa yung bunga kaya pwede pa nating ibenta. Yan o. Kaya hindi ko pa siya pinapatay. Yan. Magre-relay ako dito ng upo pero hindi ko sisiksikin yung tanim. Medyo malalayo yung agwat o yung distansya para hindi matakpan ng husto itong ating kalamansi. Yan o. Yan. At saka hindi kaya ng ating balag. Kasi kapag dinamihan ko yung tanim na upo sa lugar na to, yung aking balag ay hindi ganun katibay, babagsak to. Yan, siguro estimate ko dito mga 100 o mga 100 puno lang. Hindi sobra ng 100. Ideally, mga 16 puno ng upo pwede nang itanim sa area na to. Mayumi F1. So ngayon ito ay itong ampalaya na to ay Condor variety. Yan. Tingnan nyo, no? Ito na yung marketed na kalamansi. Yan. Naka-intercrop sa ampalaya. Itong kalamansi ay pang long term. Na long term crop. Ang ampalaya ay short term crop. Yan. Actually, tinamnan ko na to ng sili. Yan o, nung tag-init. Pero iilan lang yung nag-survive. Yan, nilalagyan ko ng fertilizer para lumusog yung halaman. Ayan. Ito yung aking ginagawa dito. Kaya matindi, mabilis na kumapal yung mga damo.
Yan, so simple lang naman yung ginagawa. Mayroon na akong dalang payong dito. Kasi kapag bumagsak yung ulan ay mayroon akong masisilungan kaagad-agad. So kaya kong maghawan na isang kamay lang. Yung isang kamay may hawak ng payong. Yan, tulad nito, medyo yan, makapal na yung damo na. Yan, ito yung kalamansi. Yan, hahawanan siya sa paligid. Yan, tingnan nyo yung ampalaya, oh. May gumapang na baging sa lupa at saka may bunga. Saan yung bunga yan, oh. Ito yung bunga, oh. Yan. Yun ang kagandahan sa ampalaya kasi talagang lumalaban siya sa kanyang kalagayan. Yan. Talagang matibay ang buhay ng ampalaya sa iba't-ibang sitwasyon ng taniman. Kahit walang gapangan, namumunga. Ayan, oh. So ganito. Napakasimple lang. Yun ang kagandahan kapag mayroong plastic mulch kasi yung hakawanan natin ay yung sa paligid lang ng halaman at saka ilalagay natin dito sa in-between, dito sa kanal. At yung damo na matitira dyan sa kanal ay i-sprayhan na lang natin ng herbicide. Meron kasing herbicide na hindi gaanong nakakapinsala sa halaman. At ini-spray natin yun sa pagitan lang para yung mga damo dito sa kanal ay hindi na kailangang hawanan. O dati kasi nag-grass cutter ako in between. Pero ang disadvantage ng grass cutter ay una ay gumagamit ng gasolina at ang pangalawa ay mabilis na tumubo yung damo at kapag nag-grass cutter mas lalong kumakapal yung ugat ng damo. Para bang napupruning yung damo kaya dumadami habang gina-grass cutter siya. 2 linggo lang makapal na naman yung damo. Kaya mas magandang gamitan ng herbicide. Ayan, oh, bumabagsak na naman yung ulan. So kailangan ko magdala ng payong. So ganun lang aking ginagawa, oh. Kaya sinusurvive ko pa itong mga ampalaya kasi meron pang bunga tulad yan, oh. Meron pang mga maliliit na bunga. Sayang naman kung pababayaan ko na. Diba, yung halimbawa ilalagay kong fertilizer. Hindi lang naman ampalaya yung nakikinabang kundi maging itong mga kalamansi na to. Yan. Yan. Oh, mahigit 100 puno din to ng kalamansi. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 o sabihin na 20. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 2 times 5. 100 nga. 100. Ayan na yung ulan, no? Kaya malaking bagay talaga kapag may payong kasi na nakakasalba tayo sa bagsak ng ulan. Yan. So yan, nakita nyo, no? Yan, ito yung aking ampalayaan with marketed na kalamansi. Dito naman, ayan, dami pang bunga, oh. Oh. Dito naman ay hindi ko pa nakaka-harvest yung aking mga kamoting kahoy. Masyado kasing bagsak yung presyo ngayon ng kamoting kahoy, nakakapagod bunutin. Masyado nang masukal. Oh, matatangkad. Yan, oh. Malalaki na mga lamang ugat nito pero hindi ko pa nabubunot dahil sa oversupply sa public market. Actually kahapon nag-harvest ako ng 4 na sako ng kamoting kahoy. Nandun sa bahay, hindi pa nabibili yung iba. Yung iba na ibenta na. Doon lang sa neighborhood. Mayroon kasi akong kamag-anak na nagtitinda ng mga gulay. So siya na rin ang nagbenta ng ilan. Okay, dito naman maraming mga santol. You know. Daming santol. Yan. Isun ko. Yan. May ilang puno ako dito ng santol. Marami. Ilan lang, hindi lang ilan, marami. Ito, 1, 2. Doon pa. 3, 4, 5, 6, 7. May isang malaking puno doon na ng santol na malaki. 8, 9, 10. Mahigit 10 puno ng santol. Ayan, oh. May bunga. Kaya isa rin ito sa mga prutas na napipitasan ko kapag ako'y nagugutom. Yan. Tulad niyan, oh. Abot kamay. Napakababa ng bunga. Yun ang advantage kapag mayroon kang lupa at maraming mga puno ng mga ganito, oh, prutas.
meron tayong napipitasan kaagad kapag medyo ginugutom tayo sa trabaho. Oh. So, pipitas ka. Yan. Kakainin mo. Oh, kahit isang kamay lang, nabuksan ko yung santol. Ayan ang posisyon natin kapag umuulan. Kapag medyo maliit yung buto, pwedeng lunukin. Medyo matamis na. Nalunok ko yung buto. Tamis. Yan, kamuting kahoy ko. Nagbe-bend na yung mga puno sa tangkad. Ito kasi high density. High density yung pagkatanim, kaya nag-agawan sila ng spasyo. Dahil dun sa nalililiman nila yung isa't isa, humaba ng husto, tumangkad ng husto yung mga kamuting kahoy. Tingnan kung gaano katangkad yan, oh. Parang kasing tangkad na ng nyug, oh, yung aking mga kamuting kahoy. Grabe. So hindi ako nakakatiyak kung malalaki ang mga lamang ugat nito. Hindi ko pa nakukunan ng sample. You know. Kaya kung halimbawa may bibili dyan ng pantanim, mag-message lang kayo kasi yung mga taga rito, binibigyan ko lang ng pantanim, walang problema. Pero kung ibabiyahe ko pa, humihingi ako ng konting bayad. Siyempre sa paghaul, kailangan i-transport. Pero mura lang. Yung isang puno, 5 pesos lang. Yung haba, mga 1.5 metro. Di marami na. Kapag pinutol ninyo yun ng isang dangkal, marami na kayong itatanim sa isang puno ng isa ganong haba ng puno ng kamuting kahoy. Yan, kahit sa malayo, kitang-kita kung gaano katangkad yung aking mga kamuting kahoy. Grabe. Yan. Dito naman nagtanim ako ng kalabasa Suprema F1. Hindi pa gaanong kwan pa lang to. 2 days pa lang after lipatanim. Yan, oh. Yan. May mga bunga ng Jimilina. Yan, isang lata to ng Suprema F1. Yan. So ngayon, tamang-tama, umuulan. Nababasa. Kahapon medyo nag-alala ako kasi nung chinek ko to, lanta na yung iba dahil akala ko umulan dito the following 2 days ago. Pero hindi pala. So nang tiningnan ko na lanta, kaya humingi ako ng tulong doon sa aking kahalili na diligan kasi nakaligtaan ko bago ako umuwi. So ito yung tanim kong Suprema F1. Yan, na 3 araw pa lang sa ngayon. Actually hindi ko pa naitatanim lahat. Kailangan ko pang matamnan hanggang doon sa kabila. So hindi ko pa na re-ready yung lupa, although nabunot na namin yung mga puno ng kamuting kahoy, pero yung damo hindi ko pa na-spray. So para hindi ako magipit, hindi magipit sa panahon, kahit hindi ko pa na-spray yung damo, ay magtatanim na ako. Maya-maya lang, katapos nitong vlogging, magtatanim na ako ng kalabasa. At pagpapatuloy ko rin yung paghawan doon sa aking mga marketed na kalamansi. Bakit? Siguro yung iba sa inyo magtatanong, bakit hindi ka kumukuha ng kahalili o katulong? Dito kasi sa farm, hindi kailangan mabalanse ko yung pumapasok na pera sa lumalabas. Kasi kung mag-hire lang ako ng mag-hire ng tao at hindi ganong sapat yung pumapasok na pera, ma-outbalance ako. Yun ang struggle ng pagkakaroon itong mga integrated farming na to, itong multi-crop. Kailangan talaga mayroon kang puhunan para nalagyan ng tubig yung camera. Sandali. Ayan. Nabasa yung cellphone ko na basa ng ulan. Personal ko pong pinapasalamatan ang Regional Director ng Department of Agrarian Reform, Sir Ruben Theodore Sindak. Sir, maraming salamat po sa pag-aproba mo ng aking application to acquire this land, itong lupa na tinatamnan ko sa ngayon. Maraming salamat po. At ang pag-aproba mo po sa aking request for approval dito sa nabili kong lupa na galing po ng agrarian, ay papangatawanan ko po, paninindigan ko po ang salaysay na aking sinumpaan. Ang lupang ito ay 100% dedicated for agricultural purposes only. Personal ko po yan na paninindigan ang sumpang pinirmahan ko po sa inyong opisina. Kaya maraming salamat po, sir. Maraming salamat. Maging dyan sa City Agrarian Reform Office. Kay
Engineer Rico. Madam, maraming salamat po kay Ma'am Fatima at sa iba pang mga kasamahan. Ako ay malugod na nagpaparating ng pasasalamat sa inyong mabilis na serbisyo. Pangalawang taon ko lang po to sa lupang ito at mayroon na pong malaking development yung pagpapatunay ng ownership nitong lupa para sa akin. Maraming salamat po sa inyong mga madam at sir. Yan. Ito po sa aking likuran ay yung aking 1-month-old na kalabasa. Yan ay Sophia, yung tinatawag na Binotilia. Yan, isang lata din po yan. Consisting around 600 pieces na puno ng kalabasa. At naka-intercrop po yan sa lansones. Yan, may mga tanim po yan na lansones at saka pomelo o suha. Yan. So, basically ito pong aking farm. Farmland na na-acquire ko sa Department of Agrarian Reform. Galing sa inawardan nila ng lupa. Ay malayo na po ang narating sa ngayon in terms of production ng mga pananim, ng mga halaman, ng mga bunga, at in terms of quantity ng mga halaman, marami na po. Ayan, punong-puno na po ng halaman. Ang medyo kulang pa dito ay yung hayop. Hindi ko pa nilalagyan ng mga hayop kasi hindi ko maaasikaso. Kailangan din kasi ng malaking pondo sa pagpapasimula sa paghahayupan. Mayroon pa lang ako ditong manok. Ang susunod ko pong project ay baboy. Yung goat kasi at saka baka ay nangangailangan ng medyo malaking space. Although yung goat hindi gaano kaso masyado siyang destructive sa halaman. Sa akin kasing pagkakaalam, ang kambing ay walang pinipiling halaman o dahon na kinakain. Matakaw ang kambing sa maraming uri ng halaman, kaya kung kambing ang ilalagay ko dito at kusa lang nagagala, ay kawawa yung aking mga halaman. Yan. Okay, dito naman ay nalagyan ko na ng bubong yung aking bagong well. Yan. Itong well na to ay pag-iigibang ko ng tubig na pandilig. Kasi shallow lang siya. Shallow well. Medyo tumutulo pa. Yung galing sa payong yung tumutulo. Yan. Ito ay shallow well. Yan, mababaw lang. Ito, mayroon pa akong pang tanim ng mga kalabasa. Itatanim ko to dun sa mga lalanta, pampalit. Pero mayroon pa akong 2.5 tray ng mga seedlings. Okay. So, may kalabasa, may konting sili. Ito, may mga sili ako dito. Itong mga sili supposed to be marami to. Pero nung naitanim ko nung summer, wala na, nalanta lang yung karamihan. Kaya mayroong mga natira. Yan, nagsusurvive ngayon at actually yan na sila, marami ng bulaklak. Yan. Yan. At kahapon napitasan ko na to Dito rin punong-puno to ng sili pero iilan na lang yung natira. Yan. Hanggang doon sa taas. Yung mga saging na lakatan ko ay may mga bunga pa. Yan yung first generation niya na bunga. At nagkakaroon na siya ng maraming mga saha. Yan mga saha na yon. So marami na ang aking maitatanim na mga lakatan. Yan. Dito naman sa taas, ayan, may mga rambutan. Ito, rambutan. Tapos may mga nyug na takunan. Grabe, kumakapal na kaagad yung mga damo. Yan ang mga sili ko. Pinitasan ko to kahapon. Django Dos, yung variety. Ito, yung takunan ko tinamaan ng kukulisap. Hindi ko to na-i-spray Pero dito, nandun medyo malalaki na yung mga takunan ko. 1 taon at kalahati. Ito naman may mga kalamansi, rambutan. Doon may mga tira pang kamuting kahoy. Actually yung purpose ko ng kamuting kahoy ay magsilbing cover crop. Kasi mabilis yung tumubo yung mga damo. Pero ngayon nag-flourish na yung ibang mga halaman, ay binubunot ko na yung mga kamuting kahoy. Dito nakapag-harvest na ako ng mga pinya. Yan karamihan. Wala nang mga bunga. Yan. Na-harvest ko na yung karamihan ng aking mga pinya. Pero may mga ilan-ilan pa na mga bunga. Yan. Ayan may mga bunga pa. So wala na. Siksika na yung mga halaman dito sa ating farm. Although yung spacing niya is acceptable pa naman. Pero kapag
naka fully developed na siya ng mga branches, mag fully mature na yung mga halaman, sa tingin ko hindi na gaanong problema yung damo kasi tatakpan na to ng mga halaman, yung mga kalamansi, rambutan, niyog, kamuting kahoy, mawawala yan, alisin ko yan lahat. Pinya, no? Ito, 2 o 3 variety ng pinya ang tanim ko. Ito, ready to harvest na. Yan, ito ay Del Monte variety. Ito, ready to harvest na din, yellow na. Sir Ruben, paano ko ba maipapadala to sa'yo? Siguro kay Ma'am Rico na lang. Yung regional office ng Agrarian, nasa pala, nasa Legazpi, dyan lang sa may Gugun. Sige, sana ay makarating sa'yo. Ito, pahinog na po. Ito ay Hawaiian variety. Yung pinagkaiba ng Hawaiian variety sa Del Monte variety. Yung Del Monte variety ay yung kanyang mga saha ay hindi ganun kadami. Nandyan lang sa may puno. Pero yung Hawaiian, grabe kung magsaha siya. Ang daming saha sa paligid ng bunga. Ito, Hawaiian variety din to, grabe din yung saha niya. Napitas ko na yung bunga. Yan. Ito, Hawaiian variety din to, ang laki ng bunga. Yan, Hawaiian variety. Ito, hinog na. Hindi ko napansin. Hinog na. Grabe. Wow, tingnan nyo. Grabe yung tamis niyan. Grabe yung tamis niyan. Hinog na hinog. Di ba? Hindi ko napansin bumagsak kasi yung bunga. Malaki. Ayan. So ito mga kaibigan, nababasa na ako ng ulan, buti na lang may payong, di ba? So ito yung aking kaharian. Kaharian ng Pantasya. Inuulit ko. Sa Agrarian Reform ng Bicol Region, maging sa Agrarian Reform Office ng Legazpi City, maraming salamat po. Salamat po sa inyong pagtitiwala dahil doon sa aking application, nagkaroon kayo ng pag-CI, may pumunta dito at tiningnan yung kalagayan ng lupa, maging nag-interview din sa akin sa kalagayan ko kung ano yung aking kapasidad na mag-cultivate ng lupa. Ako ay pumasa at pinaninindigan ko po yung pagkapasa ko sa requirements ng Department of Agrarian Reform na ako po isang responsableng may-ari ng lupa na para sa agrikultura. Ayan, napapansin nyo po, may mga bago naman akong tanim na yung mga napitasan ko ng bunga na ayan, mga pineapples. Ayan, kinuha ko yung mga saha at yan, na naitanim ko na naman sa lugar na to, isang hilera. Ayan, naka-intercrop siya dito sa mga rambutan, takunan, nanyog. Ito, mga kalamansi. Ayan, actually yung kalamansi ay nagsisimula ng mamunga. Ilan yan ito, may mga bunga na. Ayan. At nagiging verde na din yung kulay ng mga dahon dahil nilagyan ko na ng pataba. Yan may mga fertilizer na yan. Yan, unang lagay ko ng fertilizer after ng summer. Yan ang ganda, malakas yung ulan. So yung fertilizer na nilagay ko ay kaagad-agad matutunaw at masisip-sip na ng halaman. Timely yung vlogging natin sa ngayon. Yan kung makikita nyo paligid, wala na po kayong makikita dyan na lupa na nakatiwangwang. Itong 3 hektarya na to ay fully cultivated, fully planted po yan at maraming uri ng halaman ang makikita dito. Yan, kombinasyon ng damo at halaman. Hindi naman natin pwedeng kontrolin ng masinsinan yung mga damo kasi by nature talagang tutubo yung damo. Ayan, nakakatulong din yung damo sa pagbuhagag ng lupa para hindi siya matigang, hindi siya mabilad kaagad at sa kanyang nutrients ay hindi mag-evaporate. Kinakailangan din ng damo para maging presko yung paligid ng halaman. Kaya although pinagbawal ko na dito yung pagpapastol, ayaw kong may nagpapastol dito sa aking taniman dahil yun sa distance ng mga 4 meters sa bawat halaman, hindi na siya ideal para pastulan ng hayop kasi 100% masisira yung mga halaman. Yan. Medyo 12 minutes na tayo nagbablog So ito yung pinyahan ko na naharbisan ko na. Tinatalo na ng mga damo.
Yung ilan nakuhanan ko na ng saha. Ayan, may mga lumalabas na bunga na maliliit tulad nito, oh. Nahayaan ko na lang. Ito yung naging resulta ng matinding init. Pero yung karamihan ay napitasan ko na ng bunga. Ayan, mayroon pang ilan-ilan, oh. Ayan, mga malalaki. Ito, hinog na rin, oh. Oh, hinog na rin. Ayan. So, yan mga kaibigan, ano. Update ko ulit to sa inyo. Ngayong nagsisimula na yung rainy season na masaya sa pakiramdam dahil hindi na tayo nagdidilig ng halaman. Yung nga lang kailangan mabalance yung maintenance dahil yung damo ay ginaganahan na rin sa pagtubo. So dapat maging balance yung maintenance sa halaman at saka maintenance sa pagkontrol ng pagdami ng damo. Ito yung mga saha pa ng pinya, oh. Tinakpan ko ng dahon ng nyog para hindi mabilad. So marami pa akong itatanim. Actually double time na ako kasi yun nga, magme-maintenance pa ako ng kalabasa. Yan. So nagme-maintenance ng kalabasa, namimitas ng mga bunga ng pinya, ng saging. Yung mga lakatan ay itatransplant ko na rin yung mga saha. Yung pinya, tinatransplant ko na yung mga saha. Yung mga manok ko, kailangan na rin maihiwalay dahil sa nagpo-crossbreed na yung mga free range at native. Naghalo-halo na sila dun sa isang kulungan dahil yung fishnet ay binutas na nila. Oh, buti na lang nasanay na rin silang magkakasama. So yung talo tumatakbo. Kaya marami akong ginagawa dito sa farm na kung ibabayad ko sa iba ay malaking kawalan. Kaya doon sa mga nagmamay-ari rin ng mga lupa at gusto rin ninyong magkaroon ng yung ganito, yung integrated farming na talagang punong-puno ng halaman na hindi nakatiwangwang, hindi gawang biro po. Ako mismo yung mga-ari ng lupa na to, hands-on ako. At bihira ako mag-hire ng tao. Talagang napakahirap, talagang nakakapagod. Pero kapag hilig mo, kapag passion mo, tulog lang ang katapat, kinabukasan, matatag ka na naman, matibay ka na naman, at punong-puno ka na naman ng sigla na gawin yung mga dapat mong gawin sa iyong sariling taniman. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat. Bye-bye.